JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tomas. Walang eksaktong taon. Ilaya, Dumalag Capiz. Bilang isang batang isinilang sa pamilya ng mga manggagamot. Malawak ang kaalaman ni Tomas pagdating sa spiritual. Paunti-unti itong tinuruan ng ama sa mga alternatibong pamamaraan, kagaya ng paunang lunas sa mga kagat ng hayop, gamot sa lagnat, ubo at sipon. Isang liblib na pamayanan ang kinaroroonan nila Tomas, malayo sa ospital at anumang establishmentong medikal, kaya umaasa ang mga tao sa kagaya ng ama ni Tomas. Ito din ang naging dahilan ng binata upang mag-aral ng panggagamot. Bata pa lang, likas nang matulungin si Tomas. Kaya naman kinagiliwan nito ng kanilang mga kababaryo. Nang magbinata, sa halip na magbarkada, itinoon ng atensyon sa gawain ng kanilang pamilya. Hindi naman nagdalawang isip ang ama na si Tatang Virgilio na ituro ang lahat ng nalalaman. Alam niya ang potensyal ng binata. Inakala ni Tomas na hanggang sa simpleng pananambal lang ang ginagawa ng ama. Ngunit tuluyang nagbago ang pananaw nito sa pagiging manggagamot nang minsang isama ng ama sa bahay ng pasyente. Ito ang naging simula para sa binata na dinggin ang totoong tawag. Makinig kang mabuti, Tomas. Ano man ang masaksiyan mo ngayong araw, ay ang katotohanan ng pinasok nating larangan. Higit pa sa panggagamot ng pisikal na karamdaman ng tungkulin, kaya buksan mo ang isipan. Subukang unawain ang lahat ng masasaksiyan mo. Wika ni Mang Virgilio. Bagaman hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin, sinunod nito ang bilin ng ama. Ano po ba ang sakit ng taong pupuntahan natin, Tay? Mamaya mo malalaman, Tomas. Hindi ko muna sasabihin. Gawa nang nandito tayo sa publiko. Maaaring marami ang makarinig. Medyo sensitibo kasi ang kaso ng pasyente natin. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang minuto nakalipas, narating nila ang tahanan ng pasyente. Sinalubong sila ng isang ginang, nakapustura. May 3 kalalakihang nakasunod dito na tila mahigpit siyang binabantayan. Mabuti naman at dumating ka, Manong Virgilio. Hindi naniniwala sa mga kagaya mo ang asawa ko. Pero malakas ang pananalig kong matutulungan mo siya. Mahigit 1 taon na naming problema ang sakit niya. Wala ding magawa ang mga doktor dahil wala naman silang makitang problema. Lumapit na din kami sa iba pang mga eksperto, pero sa halip na bumuti ang lagay, lalo pang napasama. Wika ni Ginang Ursula. Hindi ba nung unang punta niyo sa akin, sinabihan ko kayo na humingi ng tawad sa taong naagrabyado ng asawa mo? Sinunod niyo ba? Teka sandali nga. Bakit naman ka mahihingi ng tawad sa mga taong dapat magpasalamat sa amin? Nakatira sila sa lupa ng asawa ko eh. At dahil kailangan na ang lupa, inabisuan namin silang umalis. Pero hindi sila nakinig. Nagbigay kami ng sapat na palugit, lupang malilipatan, pero ayaw pa din nila. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagmamatigas ng mga yan eh. Walang masama kung makikipag-usap kayo na maayos sa kanila, Aling Ursula. Ngayon, kung hindi kayo makikipagtulungan sa akin, pasensya na. Pero wala din ako magagawa. Anong klaseng manggagamot ka ba? Handa ako magbayad ng malaking halaga. Kumaling lang ang asawa ko. Ang panggagamot, hindi para maningil ng anumang halaga. Dahil naniniwala ko, ang pagtulong sa kapwa ay walang iniintay na kabayaran. At kung tinatanong mo kung anong klaseng manggagamot ako,
pwes. Ako yung uri ng manggagamot na may prinsipyo. Hanggat maaari, idinadaan sa diplomasya ang lahat. Kung ganon, ikaw ang nanguna sa pagpapalaya sa mga tao sa lupa. Bakit hindi mo sila subukang kausapin nang malaman mo mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat kami humingi ng tawad? Hindi sakop ng tungkulin ko ang ganitong gawain. Pero dahil sa kahilingan nyo gagawin ko. Halika Tomas, pumunta tayo sa Ilaya at kausapin ang mga taga roon. Wika namang Berhilio. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Tomas ang magtanong tungkol sa nangyari sa pasyente. Pinaliwanag naman ito ng ama. Ayon dito namaga ang buong katawan at muka na para bang binombahan ng hangin. Dahil sa nangyari, suspecha ni Mang Berhilio, kinulam ito. Ilang minuto nakalipas, narating ang maliit na nayon sa Ilaya. Direktang pumasok si Mang Berhilio at habang naglalakad papunta sa pinakasentro ng nayon, pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang ilan ay nagbubulungan habang nakatingin ng pailalim sa mag-ama. Huminto si Mang Berhilio. Laking gulat ni Tomas nang biglang sumigaw ang ama. Tandang Antipas, alam kong nandito ka. Maaari ka bang lumabas sandali? Nais lang kitang makausap. Ilang minuto ang nakalipas. Isang matandang lalaki ang lumabas sa lumang kubo. Mahaba ang buhok nito. Napakadumi ng suot na damit na parang mga mantsa ng dugo. Napalunok ng laway si Tomas dahil talagang nakakatakot ang matandang yun. Anong kailangan mo manggagamot? Pasensya na kung naabala kita. May isang bagay lang akong gustong malaman. Maaari ko bang alamin kung ano ang nangyari sa huling nagpunta na mag-asawang Eugenio at Ursula dito? Marami akong sasabihin, Berhilio. Saan mo gustong mauna? Ipaliwanag mo ang lahat, Antipas. Makikinig ako at susubukang maging resonable. Pambihira. Sa pananalita mo, parang tinatakot mo ko sa sarili kong teritoryo. Pero sige, pagbibigyan kita. Dahil diplomatiko ko tao. Halika maglakad tayo habang binabahagi ko sa iyo ang totoong nangyari. Isinalaysay ng matanda ang kaganapan. Ayon dito, nang magpunta si Eugenio, nagsama ito ng mga tauhan at tahasang inutusan ang mga ito na sirain ang ilang kabayan sa nayon. Taliwa sa sinabi ni Ginang Ursula na binigyan nila ng babala ang mga taga roon bago tuluyang paalisin. Marami ang napahamak ng araw na yun. Mga kabataan, kababaihan, at matatandang walang kalaban-laban ang nasawi at nasugatan. Habang nagsasalaysay ang matanda, itinuro nito ang mga puntod, tahanan, na winasak ng mga tauhan ni Mang Eugenio. Ngayon maging resonable ka, Berhilio. Sinong matino ang hindi mag-aalsa kapag ganito ang nangyari sa kanyang mga kaanak? Nauunawaan ko ang galit nyo pero sa tingin ko, natutunan na ng taong yon ang aral. Maaari bang ibalato mo na lang to sa akin? Anong sinasabi mo? Malaya kang gawin ang gusto mo sa taong yon. Wala namang kaming pakialam. At isa pa, hindi kami ang Diyos para magpataw ng parusa. Teka, ang ibig mong sabihin, hindi ikaw ang nagtanim ng sumpa sa katawan ni Eugenio? Anong sumpa? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Naloko na. Halika, sumama ka sa akin, tandang Antipas, bago pa mahuli ang lahat. Dito napagtanto ni Tomas na may nangyayaring hindi maganda. Nagkamali sila ng akala. Dali-daling umalis ang tatlo para bumalik sa tahanan ni Ginang Ursula. Doon ay nakita ng matanda ang kalagayan ni Eugenio. Mabaging Diyos! Eugenio, sinong may gawa nito sa iyo?
Wika ni Tandang Antipas. Maging ito, nagulat nang makita ang kalagayan ni Eugenio. Ano ginagawa niyo dito? Matapos niyo akong ilagay sa ganitong kalagayan, ang lakas ng loob niyo magpakita. Alam kong hindi maganda ang ating samahan, Eugenio. Pero wala akong sapat na dahilan para gawin sa'yo ang bagay na yan. At isa pa, hindi to ang panahon para pairalin ng galit. Nandito ako para tumulong. Virgilio, maaari ba kitang maging katuwang? Walang problema, Tandang Antipas. Tomas, umuwi ka na. Masyadong delikado ang gagawin namin. Hindi ito para sa mga baguhan. Hindi pumayag si Tomas. Hindi ba mas mabuting nandito ako? Kayo na rin ho nagsabi na kailangan mamulat ang isip ko sa mundong ginagalawan natin. At isa pa, simula nang pasukin ko ang ganitong larangan, hinanda ko ng sarili ko sa anumang mangyayari, natural man o espiritual. Tugon ni Tomas. Bagay na silang ayunan ni Tandang Antipas. Tama nga naman ang binata. Kung nagsasanay siya sa panggagamot, mas mainam na wag siyang lumayo sa iyo upang masaksiyan ang lahat ng mangyayari. Nang sa ganon, kapag siya na lang ang nasa lugar, alam niya ang gagawin. Kung sa bagay, may punto ka, Tandang Antipas. O siya, simulan na natin. Tomas, kumuha ka ng mga tuyong dahon ng apat-apat at baston ni San Jose. Kailangan din ng 2 habang pandakaking itim. Sige tay, ihanda ko po ang lahat. Kailangan ba natin ng pausok? Sa palagay ko, hindi na. Ihanda mo lang ang sinabi ng tatay mo. Sige po. Pero teka, ano po bang gagawin niyo? Papatay tayo ng mangkukulam! Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda. Hindi to naniwala nung una. Ngunit dahil seryoso ang mukha ng matanda, nakumbinsi. Totoo ang mga narinig. Matapos ang paghahanda, naupo si Mang Virgilio. Nilapitan naman ito ni Tomas upang magtanong tungkol kay Tandang Antipas. Tay, may tatanong lang po ako. Ano po ba yang si Tandang Antipas? Manggagamot din ba siya kagaya niyo? Ang akala ko hindi ka na magtatanong eh. Hindi manggagamot si Tandang Antipas. Isa siyang mambabarang na may mga alagang duwende. 3 dito ay mga gabay niya. Duwende. Paano po nangyari yun? Hindi ba ang sabi niyo, walang kinikilalang Panginoon ng mga yun? Tama ka. Pero sa ibang usapan, kapag kakambal mo sila, isinilang si Tandang Antipas na may kambal na 3 pulang duwende. Kaya ni minsan, wala pang nakatalo sa kanyang mangkukulam, aswang o kahit kauri niya. Pero mas mataas ang kaalaman ko kumpara sa kanya. Mas mataas. E di kung ganun, bakit mo kailangang hingin ng tulong niya? Dahil mas mabilis niyang matutunto ng mangkukulam, meron siyang gabay na duwende. Ito ang nagpapalakas sa kanya. Pero kung wala ang mga yon, pangkaraniwang mambabarang lang din si Tatang Antipas. Kung sakaling maglaban kayo tay, sinong mananalo? Tama na muna ang mga tanong. Mukhang tapos na ang paghahanda ni Tandang Antipas. Halika, magsisimula na siya manggamot. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ay nagpunta ang mga ito kay Tandang Antipas upang tulungan sa panggagamot. Maging alerto ka lang, Virgilio. Maaring may mga alagang aswang ang mangkukulam na gumawa nito. Tinawas ko si Eugenio. Halos wala nang natira sa kanyang atay. Isang uri ng insektong kumakain ng lamang loob ang umaatake sa kanya. Insektong kumakain ng lamang loob. Nakakatakot naman yan. Pero paano nangyari yun, Tatang Antipas? Kaya ng hinala ko, ang mangkukulam na gumawa nito kay Eugenio may kasabwat na aswang. Hindi makakalika ng isang mapaminsalang nilalang ang isang mangkukulam
mang walang tulong mula sa mga aswang. Hindi kagaya naming mambabarang. May kakayahan kaming mag-utos sa mga insekto. Dahil ang aming katangian ay nagmula sa kalikasan. Aswang. Ibig sabihin, may mas malaking problemang kakaharapin. Hindi simpleng mangkukulam lang yan eh. Mas komplikado, iho. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Maganda kayo. Anumang oras matutunton ko na ang kinaroroonan ng mangkukulam. Saka na natin problemahin ng tungkol sa aswang. Ang importante, mahuli at mapatay natin ang mangkukulam. Sinimulan nito ang paghuli sa kaluluwa ng mangkukulam. Ngunit sadyang mailap ito dahil may malakas na nilalang na umarang sa kanyang mga orasyon. Mukhang kailangan mo ng tulong sa labas ng tahanan. Kung hindi naman kalabisan para sa'yo, Virgilio, mukhang nasa labas ang aswang na kaalyado nitong mangkukulam. Kaya nahaharangan ng mga dasal na binabato ko. Walang problema. Ako na ang bahala. Tomas, dito ka lang. Dali-daling lumabas ng bahay si Virgilio upang hanapin ang kinaroroonan ng aswang. Ngunit hindi nito inaasahan na susunod si Tomas. Habang nagmamasid sa paligid, biglang nagsalita sa kanyang likuran ang anak. Tay, ano po bang palatandaan na malapit lang ang aswang? Anak nang, ginulat mo naman ako eh. Ano ba ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko, manatili ka doon sa loob? Oo nga po eh, pero sinabi din ni Tandang Antipas na tulungan kita dito. Masyadong delikado dito. Mas mabuti doon sa loob. Hindi natin alam kung nasaan ang... Tomas! Tapa! Laking gulat ng binata dahil bigla itong hinila ng ama, dahilan para mapadapa ito sa lupa. Nag-angat ng tingin si Tomas. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang nilalang na walang damit. Buhaghagang buhok, nakalutang sa hangin. Pabalik-balik ito sa kanilang kinaroroonan, ngunit hindi magawang dagitin ng dalawa. May orasyon na binibitawan si Mang Virgilio. Nakapa ni Tomas ang putol na kawayan sa bandang tagiliran. Dali-dali itong dinampot. Inantay na bumulusok pababa ang nilalang at saka itinayo. Tumarak sa leg nito ang kawayan dahilan para tuluyang bumulusok pababa. Naglupasay. Sinubukan pa nitong tumakas pero wala na ding nagawa. Inasalan nito ni Mang Virgilio ng pangpako. Walang yaka. Ang lakas ng loob mo manggambala sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin, nasaan ang kasama mong mangkukulam? Wika ni Mang Virgilio habang itinututok ang kulay puting bato na hugis pangil. Kahit patayin mo ko, hindi mo malalaman kung nasaan ang kasama ko. Yun naman talaga ang mangyayari. Alam kong hindi ka nag-iisa, aswang. Malalaman at malalaman ko din ang kinaroroonan ng kasama mong mangkukulam. Ipinapangako ko sa'yo, hindi lang ikaw ang magdurusa, pati na rin ang mga mahal mo sa buhay. Huwag mo kong takutin, Virgilio. Kilala kita. Alam kong wala ka magagawa. Isa ka lang pa! Hindi na naituloy ng nilalang ang sasabihin. Bigla itong nangisay nang idikit ni Virgilio ang hawak na bato. May sinasabi ka, ha? Ano? Papahirapan ba kita bago ka magsalita? O papahirapan kita bago patayin? Isusunod ko rin ang mga kamag-anak mo. Walang yaka! Anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Ginamitan lang kita ng kaunting kuryente mula sa reyna ng kidlat. Ano, magsasalita ka ba? O gagawin pa nating komplikado ang lahat? Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapaamin. Kaya mas mabuti pang patayin mo na ako. Ganun na.
Pwes manigas ka. Hanggang bukas tayo dito. Tomas, kumuha ka ng lubid. Itali natin sa puno ng pili ang isang to. Eto Toy. Teka, talaga bang aswang ang isang yan? Ano pa ba sa tingin mo? Tignan mo. Tinamaan na siya ng sibat ko kanina. Pero hindi pa rin siya namamatay. At tignan mo na lang ang itsura ng lintik. Sa tingin mo, normal na tao ba yan? Oo nga Tay. Pero anong gagawin natin sa isang yan? Gaya ng sinabi ko, itatali natin yan sa puno. Ibibilad sa init ng araw. Tignan natin kung hindi kumanta ang isang to. Itinali ng mag-ama ang aswang sa puno. At habang ginagawa nila yun, naririnig nila. Humihiyaw sa sakit si Eugenio. Anong nangyari, Tandang Antipas? Sigaw ni Virgilio nang makita nito ang matanda na dumungaw sa bintana. Nahuli ko na ang mangkukulam at kasalukuyan kong pinarurusahan. Ano bali? Aba, tignan mo nga naman. Nahuli na pala ang aswang. Oo, Tandang Antipas. Pero alam ko na hindi siya nag-iisa. Nararamdaman ko mga kasama niya sa paligid. Magsasayang lang kayo ng oras kung aantayin nyo pang mag-umaga. Ang mabuti pa patayin nyo ng aswang na yan at umakyat na kayo dito. Hindi, Tanda. Tignan mo kung paano ko silang uubusin. Huwag nang matigas ang ulo. Hindi mo alam ang kayang gawin ng aswang na alaga ng mga mangkukulam. Wika ni Tandang Antipas. Bagay na lubusang nakalimutan ni Virgilio. Nagulat ito. Isa-isang naglabasan ang mga aswang sa madilim na bahagi ng bakuran at marahang naglakad palapit sa mag-ama. Tay, napakadami nila. Anong gagawin natin? Huwag kang panghihinaan ng loob. Nakalimutan mo ba? Mas mataas ang katawagan mo kaysa sa mga nilalang na ito. Bunutin mo yung itak mo at maganda sa pakikipaglaban. Sayang naman yung laki ng katawan mo kung di mo gagamitin. Bumunot ng itak si Tomas. Nang makita ito ng mga aswang, isa-isang nagsipagsugod. Tinarak ng binata ang hawak na sandata sa dibdib ng nakagapos na aswang na naging sanhi ng kamatayan nito. Gayunpaman, hindi napigilan ng binata ang pagsalakay ng mga kalaban. Papalapit na sa kanila ang mga ito. Alam ni Tomas na yun na ang katapusan. Napapikit ang binata, inantay ang kuko o ang pangil ng mga nilalang na bumaon sa kanyang katawan. Pero laking gulat ng dalawa. Biglang nagtalsikan ang mga kalaban. Napalingon ang mga ito sa gawing pinto ng mansyon ni Eugenio. Nakitang naglalakad papalapit sa kanila si Tandang Antipas. Yan ang hirap sa inyong mga huling tubo eh. Hindi kayo nag-iisip. Anong magagawa ng kapangyarihan ng mutya mo sa bilang ng mga yan? Laking gulat ni Tomas dahil nakita nito ang 3 duwendeng nakapatong sa balikat ni Tandang Antipas. Nakasuot ng baluti ang mga ito at handa na sa pakikipaglaban. Maraming salamat, Tandang Antipas. Kung hindi ka bumaba, malamang pinagpiesta na kami ng mga yan. Alam ko. Binalaan na kita eh. Ako na ang bahala sa mga ito. Akyatin mo si Eugenio. Ipagpatuloy mo ang ginagawa kong panggagamot. Napatay ko na ang mangkukulam. Kailangan na lang linisin ang katawan niya upang manumbalik sa dati. Pero Tandang Antipas, sigurado ka ba kaya mo sila? Mukhang nakalimutan mo na yata kung sino ang kausap mo, Virgilio. Biglang pinakawala ng matanda ang alagang insekto. Sumabay sa pagsalakay ang 3 gabay na duwende. Kinuyog ng mga insekto ang katawan ng aswang. Isa-isang namatay. Hanggang sa wala nang natira. Gamit ang kakaibang kakayahan na gumamit ng apoy, sinunog nito ang katawan ng mga aswang. Matapos ang kaguluhan, muling umakyat si Tandang Antipas upang tignan ang kalagayan ni Eugenio.
Napag-alaman ng mga ito na mula sa mangkukulam ang mas malagim pang sekreto. Hindi lang mga mangkukulam ang pinagpapapatay noon, kundi mga engkantong gabay. Ipinaliwanag din ng pasyente ang totoong dahilan kung bakit pinakulam ng isa sa mga trabahante si Eugenio. Hindi nito binigyan ng tamang sahod at walang kinalaman ang nayon sa parang ilaya sa nangyari. Doon na nalinis ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Lumipas ang maraming taon. Pinalitan na ni Tomas ang ama sa pagiging manggagamot. Napakahina na nito at 1 taon matapos ang pagharili ng binata, tuluyan ang nagpahinga sa panggagamot si Mang Virgilio. Kung paanong nakilala si Virgilio sa larangan ng panggagamot, ganon din kabilis nagbago ang buhay ng binata. At marami ding pagkakataon, palagi pa rin silang nagkikita ni Tandang Antipas. Binabahagi sa kanya ang mga kaalaman na pumapatungkol sa mga halamang gamot, mga insekto na pwedeng gamitin upang tumulong sa ibang tao. At sa kanilang paglalakbay, palagi pa rin niyang nakikita na kasama ng matandang mambabarang ang mga gabay nito. Ang 3 gabay na pulang duwende. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Clara. Taong 1983. Isabela, Negros Occidental. Kakanin kayo dyan. Mainit-init pang bibingka. Sapin-sapin at piko. Pili na kayo sa matanda. Ay kailangan ko lang ng gamot at pangkain. Pili na kayo habang mainit pa. Wika ni Lola Tasing. Ay Lola, dito po, pabili ko ng 2 hiwa ng sapin-sapin nyo. Natatakam po ko sa kulay parang ang sarap-sarap. Wika ni Aling Marta. Ay magandang hapon sa'yo, Ineng. O sige, bagong luto to. Matamis, malambot, at may masarap na latik sa ibabaw. Si swerte ng makakakain nito ngayon, lalo na ang mga naglilihi. Maraming salamat po. Ang bango po ng kakanin nyo ha. Teka Lola, taga saan nga po ba kayo uli? Tinatanong kasi ng asawa ko. Ngayon lang kasi kayo nakita na dumaan dito. Nung mga nakaraang araw, wala namang naglalako ng kakanin eh. Doon lang ako sa kabila sa may Karatig Baryo. Naglalakad-lakad kung saang may gustong kumain. Mahirap ang buhay ngayon ha. Kailangan magtiyaga kahit sumasakit ang mga tuhod. Ay, doon po pala kayo. Malayo-layo din ang nilakad nyo ha. O ito po ang bayad Lola. Sa inyo na po ang sukli. Inging, sino ang magandang dalaga na nakaupo sa beranda mo? Ay, anak ko po, si Clara. Kakarating lang galing sa bayan nung 1 linggo para dito magpalipas ng huling mga buwan. Buntis po kasi yan eh. Ang laki ng tiyan ng anak mo. Napakaganda. Ilang buwan na ba ang dinadala? Mukhang napakalusog ng bata sa loob. Ramdam ko ang tibok ng puso mula dito sa kalsada. Naririnig ko. 7 buwan po Lola. Sa mga susunod na buwan ng inaasahang panganganak niya, nasasabik na nga po kami. Konting tiis na lang, makikita ko na din ang bata. Sapat na ang edad. Malakas ang tibok ng puso. Matamis ang dugo at sariwa pa ang kaluluwa. Po, may sinasabi po kayo Lola? Parang may binubulong po kayo? Ang sabi ko, dapat mag-ingat siya sa gabi. Maraming elemento ang gumagala kapag madilim at walang buwan. Siguraduhin yung sarado ang mga bintana at pintuan. Mahirap na. Baka may makapasok na masamang hangin at mapahamak ang bata. Ang mga sanggol sa loob ng tiyan, lapitin ng kadiliman. Ay, oho Lola, salamat sa paalala ha. Naku, bantay sarado yan ng asawa. Lagi hong gising kapag gabi. May mga alaga din kaming aso sa bakuran. Ganun ba? Sige Ineng,
Lalakad na ako. Marami pa akong ibebenta bago dumilim ang kalangitan. Umalis ang lola, bitbit ang bilao. Ngunit nang makarating sa madilim na bahagi ng kalsada, kung saan natatakpan ng mga puno ng saging ang liwanag, ang kuba nito ay biglang nawala. Tumuwid ang likod, humaba ang leeg. Isang malademonyong ngisi ang gumuhit sa maputlang muka. 7 buwan. Sariwa at matamis. Ang sarap ng dugong dadaloy sa aking lalamunan mamaya. Babalikan kita mamayang gabi. Ang munti kong hapunan. Maganda ka, Clara. Walang makakapigil sa akin. Lumalim na ang gabi. Ang hangin ay naging mas malamig kumpara sa karaniwan. Nanunuot sa mga awang ng dingding ng kahoy. Ang mga kawayan sa likod ng bahay nagsiksika na tila ba may bumubulong. Ang mga aso sa buong nayon, lahat sila ay umaalulong. Nakakatakot ang tunog. Isang senyales na may hindi magandang paparating. Sa likod ng silid, hindi mapakali si Clara habang hinahaplos ang tiyan. Danilo, halika nga muna dito sa tabi ko. Iwan mo muna yung ginagawa mo. Wika ni Clara. Bakit mahal ko? May masakit ba sa tiyan mo? May nararamdaman ka bang kakaiba? Tatawagin ko yung manghihilot. Hindi naman masakit na parang manganganak. Pero parang iba yung pakiramdam ko ngayong gabi eh. Natatakot ako, Danilo. May malamig na hangin na pumasok sa silid natin eh. Kahit nakasarado yung pintuan oh. Teka, ano ba yung iniisip mo? Nandito naman ako ah. Ligtas kayo ng anak natin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko bibitawan tong itak hanggat hindi sumisikat yung araw. Kanina ko pa nararamdaman yung kilabot eh. Simula nang dumaan yung matandang naglalako ng kakanin. Iba yung tingin niya sa tiyan ko eh. Parang hindi normal na tao. Parang gusto niya akong balatan ng buhay. Pakinggan mo yung mga aso sa labas. Kanina pa sila hindi tumitigil oh. Parang may kung ano eh. Nako Clara, dala lang yan ng pagbubuntis mo. Kaya ako nung naiisip. Ang sabi nga ng mga matatanda, sensitibo daw talaga ang mga buntis sa mga kwentong ganyan. Nagiging malikain yung isipan. Saka kawawa nga yung matanda kanina eh. Naglalako pa yan para mabuhay. Para merong pambili ng gamot. Huwag mo nang isipin yun. Sarado naman yung lahat ng pintuan at bintana natin eh. Nandito din ako sa tabi mo, kaya huwag kang matatakot. Sige na nga pero siguraduhin mo nakatarangka na mahigpit yung bintana ah. Huwag mo munang patayin ng gasera. Oo, nakasarado ng maayos. Patay na din yung mga ilaw sa labas. Magpahinga ka na. Ipikit mo na yung mga mata mo. Habang unti-unting nilulukob ng antok ang mag-asawa, isang anino na may mahabang bias ang dahan-dahang umakyat sa malaking puno ng mangga, nakatapat sa bintana ng silid. Ang anyo ni Lola Tasing ay tuluyang nagbago. Humaba ang mga kuko na parabang mga kutsilyo. Pulang-pula ang mga mata sa dilim. Nagsimulang magbanggit ng orasyon upang lumalim ang tulog ng lahat ng tao na nasa loob ng tahanan. Matulog kayo. Matulog kayo ng mahimbing. Salamat sa dilim. Harangan ng mga dingding. Walang makakarinig. Walang magigising. Oras na para buksan ang piging. Oras na para kumain. Sumapit ang hating gabi. Ang oras kung kailan pinakamakapalang kadiliman dahil sa sumpa ng orasyon ng aswang. Si Danilo at Aling Marta natutulog ng napakaimbing na parabang mga lantang gulay. Walang malay sa panganib. Ngunit ang sanggol sa sinapupunan ni Clara ay tila nagwawala dahilan upang mapadilat ang dalaga habang naririnig ang marahang gasgas sa ibabaw ng bubong. Wari may mabigat na bagay na gumagapang paibaba.
Ang sakit ng tiyan ko. Ano yun? Danilo, parang may tao sa itaas oh. Danilo! Ano ba yan? Mamaya na. Danilo, bakit ba ayaw mong magising? Nanay, Nanay Marta, tulong! Pumasok po kayo dito! Walang sumasagot sa mga sigaw ni Clara. Ang kahoy ng trangkahan ng bintana ay nagsimulang yumanig. Dahan-dahang umangat ang trangka ng kusa na para bang may mga hindi nakikitang kamay na nagtataas. Bumukas ang bintanang kapis. Isang napakabaho. Amoy agnas. Napakalamig na hangin ang pumasok sa silid. Kasunod, ang isang nakakakilabot na nilalang. Yung bintana! Yung bintana! Magandang gabi, Iha. Kumusta ang tulog ng munti kong hapunan? Diyos ko, sino ka? Danilo, gumising ka, tulong! Unti-unti, nawawala ng lakas si Clara. Mahimbing ang tulog niya, kaya wag mo nang gisingin. Katulad ng buong baryo na nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Walang makakarinig sa'yo, kaya wag ka nang magsayang ng lakas. Ikaw yung matanda. Ikaw yung nagbebenta ng kakanina. Ako nga, Clara. Yung mabait mong lola. Masarap ba ang sapin-sapin? Sana nagustuhan nyo. Dahil ngayong gabi, ang iyong anak naman ang magiging matamis sa pagkain. Yung sariwang dugo niya ang magpapanatili ng aking lakas at kabataan. Parang awa mo na. Maawa ka sa amin ng anak ko. Kahit anong sabihin mo, walang makakapagligtas sa inyo. Itinaas ni Clara ang dalawang kamay upang harangan ang muka ng aswang. Sa kanyang paggalaw, lumabas mula sa duster ang kwintas ng pilak na may ukit ng San Benito. Tinamaan ito ng liwanag ng buwan. Ang liwanag! Alisin mo yan! Nasisilaw ako! Lumayas ka! Umalis ka dito! Dahil sa nangyari, mabilis na lumundag si Lola Tasing pabalik sa bintana at tuluyang naglaho sa kadiliman ng gabi. Si Clara naman, halo-halo ang nararamdaman. Takot, pagod at panghina. Tuluyang nawalan ng malay sa gilid ng kama. Sumikat na ang araw. Kasabay ng pagliwanag ng umaga, ang pagkawala ng madilim na sumpa sa tahanan. Biglang napabangon si Danilo mula sa higaan. Sapo ang noo dahil sa matinding kirot. Ang paningin, kagad nahulog kay Clara na nakandusay sa sahig. Maputla at walang malay. Aray ko, ang sakit ng ulo ko, parang biniyak ka. Teka, Clara? Clara, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Bakit nasa sahig ka? Nang marinig ni Aling Marta ang sigaw ni Danilo, kagad siyang pumasok sa silid. Nagmamadali. May hawak na sandok. Diyos ko, Danilo, bakit ka ba sumisigaw? Anong nangyari kay Clara? At bakit bukas ang bintana? Sira ang kahoy at ang trangka. Hindi ko po alam, Nay. Kakagising ko lang din eh. Natagpuan ko na lang siya nakahandusay dito sa saig eh. Malamig po yung katawan, Clara. Clara, gumising ka, parang awa mo na. Dahan-dahang nagkamalay si Clara. Humihingal. Umiiyak nang makita si Danilo. Danilo, maraming salamat. Maraming salamat, buhay ka. Bakit? Sino bang papatay sa amin? Ano bang nangyari kagabi, Clara? Yung matanda na naglalako ng kakanin. Totoo ang sinabi ko sa inyo kahapon, Danilo. Hindi nga siya tao. Aswang siya. Pumasok siya sa bintana kagabi. Pabaliktad yung gapang niya eh. Sinubukan niyang kunin yung anak natin. Anak na? Paano mangyayari yun, anak? Matandang uugod-ugod yun eh. Halos hindi na nga makalakad eh. Baka naman masamang panaginip lang yan. Hindi po ako nananaginip, Nay. Tignan niyo yung bintana. Sira na po yung trangkahan eh.
may mga gasgas. At yung kwintas sa binigay ni Itay sa akin bago siya mamatay, ito po yung nagligtas sa amin eh. Nung makita niya yung medalyon ng San Benito, nasilaw po siya eh. Sumigaw ng napakalakas tapos tumakbo. Dito lang kayo ni nanay sa loob ah. Huwag kayong aalis. Ihanda mo yung sagradong lana. Titignan ko sa labas ko nung meron. Mabilis na lumabas si Danilo sa bakuran. Sa ilalim ng bintana, nakita niya ang malalalim na gasgas sa dingding na gawa sa kawayan at mga bakas ng mahabang kuko na bumaon sa lupa. Sa ilalim ng puno ng mangga, natagpuan ito ang naiwang bilao ni Lola Tasing. Nang iangat ang dahon ng saging gamit ang isang patpat, bumulwak ang napakabahong amoy. Ang kakanin kahapon, naging mga uod, bulok na dahon at itim na putik na may kasamang buhok ng tao. Kaagad binalot ni Danilo at dinala sa plaza ng baryo kung saan nagpupulong ang mga kalalakian kasama si Kapitan Dondon at ang albularyong si Tata Isko. Mga kasama, makinig kayong lahat. May malaking panganib na umaaligid sa ating baryo. Nitong mga nakaraang buwan, may 3 buntis na nakunan. Sobrang misteryoso yan. Akala natin dahil lang sa aksidente. Pero ang mga biktima, pare-parehong nagsasabi na may nakita silang matandang babae bago mawala ng malay. At ngayon ito na ang ebidensya. Dala ni Danilo mula sa sariling bakod. Tignan niyo ang laman ng bilaong yan, Kapitan. Yung mga kakanin na binibenta niya, naging bulok na dahon. Uod tapos itim na putik. May kasama pang buhok ng tao. Muntik nang mamatay ang asawa ko, pati na rin yung anak namin. Kung hindi dahil sa medalyon, baka patay na ang mag-ina ko ngayon. Isang uri ng aswang. Gumagamit ng anyo ng isang kaawa-awang matanda na naglalako ng kakanin upang makapasok sa mga baryo nang walang pinaghihinalaan at upang makalapit sa mga biktima. Nagmamatsyag ito sa araw, tinatandaan ang mga bahay ng buntis at bumabalik sa gabi upang pumatay gamit ang kanyang dila. Kung hindi natin siya mapipigilan ngayon, maraming bata at ina ang mamamatay sa ating bayan. Eh anong dapat nating gawin, Tata Isko? Hindi ko hahayaan na balikan niya ang pamilya ko. Kahit itak lang ang gamitin ko, lalabanan ko siya. Nasugatan na siya ng banal na medalyon. Mahina ang kakayahan niya habang mataas ang araw. Sigurado ko, nagtatago lamang siya sa gubat upang magpagaling ng sugat. Kung kikilos tayo ngayon, may pagkakataon tayong mapatay siya bago pa muling lumakas ang pagsapit ng dilim. Magdala kayo ng mga panangga kagaya ng itak. Narito din ang mga langis, asin at bawang. Dalhin niyo ang buntot pagi na binasbasan, lalong-lalo na ang sagradong lana. Pumasok ang mga kalalakian ng baryo sa gubat. Habang lumalalim sa kagubatan, ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala dahil sa kapal ng mga dahon at baging. Hawak ang mga salo at itak. Maingat silang naglakad. Habang si Tata Isko, ginagabayan ng kanyang maywagang langis na nagsisimula ng kumulo sa loob ng bote. Isang tanda na malapit na sila sa kalaban. Mag-ingat kayo mga kasama. Huwag kayong hiwalay sa grupo. Kung sino man ang humiwalay ay madaling mabibiktima. Napakatahimik ng gubat na ito. Wala kahit isang ibon o kuliglig. Parang natatakot din ang kalikasan. Tatay Isko, tignan mo to. May piraso ng tela dito. May disenyo ng bulaklak na nakasabit sa baging. May kasamang malapot at mabahong dugo. Sa aswang yan, malapit na tayo mga kasama. Nararamdaman ng langis ko ang mabahong presensya. Parang amoy ng nabubulok na karne. Nandito lang siya sa paligid. Nagmamasid. Tignan nyo, may lumang kubo roon sa gitna ng mga puno ng balete. Ang baho ng paligid. Puno ng mga bungo at buto ng mga hayop, pati na rin iba pang nilalang.
Sigurado ko nariyan siya sa loob ng abandonadong kubo na yan. Palibutan natin yung kubo. Huwag nating hayaang makalabas. Bago pa man sila makalapit sa pinto ng lumang kubo, isang nakakatakot at malakas na tunog ang narinig. Sa bubong ng kubo, nakadapa si Lola Tasing. Punit-punit ang suot na damit. Kulay abo ang buong katawan. At ang muka, tila ba nasunog ng matinding liwanag. Anong ginagawa niyo dito sa tahanan ko? Bakit niyo ako binubulabog? Tapos na ang panggagambala mo, aswang. Hindi ka na muli makakapambiktima ng mga buntis. Ngayong araw, pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Kayong lahat, mamamatay dito sa gubat. Lumundag si Lola Tasing. Mabilis ang kilos nito. Direkta sa pwesto ni Kapitan Dondon at Danilo. Nakabuka ang malalaking kuko. Nagsimula ang madugong labanan sa ilalim na nag-aagaw na liwanag ng hapon. Mabilis ang galaw ng aswang kahit sugatan. Tumatalo nito mula sa isang puno patungo sa isa pa. Habang ang mga kalalakian sumisigaw, sinusubukang tamaan siya gamit ang kanilang mga armas at dalang pangontra. Aray ko! Matalas ang kuko niya. Parang patalim. Danilo, sa gilid mo! Ngayon na mga kasama, sabuyan niyo ng lana! Nang dumampi ang langis sa katawan ng nilalang, umangil ito ng napakalakas. Sumugod mula sa likod si Danilo. Habang abala ang aswang, buong lakas na tinaga ang binti nito. Sa'yo to. Para sa takot na binigay mo kay Clara. Para sa anak ko. Lumubog ng malalim ang itak ni Danilo sa binti ng aswang. Nagdulot ng pagdaloy ng maitim at malapot na dugo. Napalood si Lola Tasing sa lupa. Ngunit sa tindi ng galit, umikot ang leg nito pabaliktad upang tignan si Danilo. Bigla nitong inunat ang kamay. Sinakal si Danilo sa leeg. Inangat ang binata sa hangin. Walang kahirap-hirap. Ikaw at ang asawa mo ang dahilan kung bakit ako napuruhan ng ganito. Kakainin ko ang puso mo bilang kabayaran sa lahat ng nagawa nyo. Ibinuka ng aswang ang kamay. Buong puwersang bumuelo patungo sa puso ni Danilo. Ngunit bago pa tuluyang bumao ng kuko, lumabas sa dibdib ng aswang ang banal na itak. Ang pumatay sa kanya, si Tata Isko. Dahan-dahang nabitawan si Danilo. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Lola Tasing. Unti-unti, natutunaw ang katawan nito. Nagiging itim na abo. Hanggang sa tuluyang nilamon ng apoy. Sa huling pagkakataon, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan bago tuluyang naglaho ang lahat sa katahimikan. Maraming salamat po, Tata Isko. Kung hindi dahil sa inyo, malamang patay na ako eh. Tapos na ang problema ng baryo. Tignan niyo ang kalangitan. Lumiliwanag na. Naglakad pabalik ng bayan ang mga kalalakian. Bitbit ang mga sugatang kasama. Pero lahat sila ay may ngiti sa labi. Sa sentro ng baryo, nagiintay ang mga pamilya, kababaihan, pati na rin ang mga matatanda. Nang makita ni Clara ang asawa, kagad niya itong nilapitan at niyakap. Nanginginig pa ang katawan sa takot na baka hindi na muling makita ang asawa. Dahan-dahang hinawakan ni Danilo ang katawan ni Clara. Huwag ka mag-alala, mahal. Wala nang panganib. Napatay na namin yung aswang. Matapos ng kaganapan, muling naging payapa ang baryo. Unti-unting naghilom ang mga sugat na iniwan ng takot. Ngunit hindi kailanman nabura ang alaala ng gabing muntik ng kumitil sa maraming buhay. Mula noon, naging mas mapagmatsyag ang bawat isa. Natutunan nila ang tunay na panganib.
Hindi laging nagpapakita sa anyong nakakatakot. Kung minsan, nagtatago ito sa likod ng maamong ngiti, mabait na salita at mukhang walang kapintasan. Bagaman lumipas ang maraming taon, patuloy silang nag-iingat sa banta ng nilalang, sa banta ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Amon, taong 1973. Tapas, Capiz. Sa loob ng isang dampa na gawa sa nipa at kawayan, tanging liwanag ng sulo ang nagbibigay buhay sa silid. Nakaupo sa sahig si Banal, isang mambabarang na may hawak na maliit na banga na puno ng mga gumagapang na insekto, uod, alakdan at malalaking langaw. Sa tapat niya nakatayo si Gabro, isang lalaki may kakaibang talas na mga mata at mahabang kuko. Handa na ang mga insekto ng kadiliman. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ng mga tagabangon sa ibaba. Natitikman ko ang takot nila sa hangin. Naririnig mo ba ang bulong ng gabi? Sinasabi nito, may mga bago tayong laruan. Wika ni Banal. Huwag mong ubusin ang dugo nila sa sumpa mo, Banal. Alam mo ang kasunduan nating dalawa. Pahihirapan mo sila sa loob ng mga tahanan. Ngunit ang laman at sariwang dugo ay sa akin pagkatapos. Gutom na ang katawan ko. Ilang araw na akong hindi nakakatikim ng gatas ng buhay. Huwag kang mainip aswang ng gabi. Alam ko kung paano gawin ang aking sining. Gusto kong makita muna silang nagmamakaawa. Paluluwain ko muna ang mga mata nila. Kapag wala na silang lakas na sumigaw at tuluyan ang nanghina, doon mo sila lapain sa gitna ng daan. Magsimula na tayo, Banal. Hindi ko na mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Amoy ko na ang unang biktima. Si Amon. Ang binatang nagputol ng paborito kong puno sa gubat nung isang araw. Akala niya, makakaligtas siya sa kalapastangan ng ginawa niya. Matagal nang kinalimutan ng tawang batas ng kagubatan. Pinuputol nila ang mga punong hindi kanila. Winawasak ang tahanan ng mga nilalang na nauna sa kanila. Ang kagubatan ay pagmamay-ari lamang na maaari nilang angkinin. Pero diyan sila nagkakamali. Ang tao ang tunay na peste sa kagubatan. Ako lamang ang nagpapaalala kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Amon, lasapin mo ang galit ng lupa at ng gabi. Lumabas kayo aking mga kampon, magpugad sa laman ng binatang yun. Kainin niyo siya mula sa loob. Sa loob ng ilang buwan, sunod-sunod na nawala ang mga alagang hayop sa dulo ng baryo. Tuwing sasapit ang hating gabi, may mga residenteng nakakarinig ng kakaibang bulong mula sa ilalim ng kagubatan. Nakakakita ng malalaking aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Marami ang naniniwala, gawa lamang ito ng kanilang imahinasyon. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng tunay na nangyayari sa kailaliman ng gubat. Nang mga panahong yun, ang baryo ay nababalot ng takot na hindi maipaliwanag ng mga karaniwang tao. Ito ay dahil sa isang nakapanlulumong alyansa na binuo sa kaibuturan ng kagubatan. Isang mambabarang na nagngangalang Banal at isang aswang na si Gabro ang nagkasundong ubusin ang mga naninirahan sa dulo ng baryo. Ang sistema ng dalawa ay simple ngunit malupit. Unang kikilos si Banal upang pahirapan ng biktima gamit ang mga alagang insekto at sumpa. At kapag ang biktima ay wala ng kakayang lumaban o tumakbo, papasok si Gabro upang tapusin ang buhay nito at kunin ang laman.
Si Amon ang unang nakaranas ng lupit ng dalawa. Isang gabi, habang kumakain kasama ang pamilya, bigla na lamang napatras at hinawakan ng tiyan. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Parang may pumupunit mula sa loob. Anong nangyayari sa'yo, Amon? Anak, bakit bigla ka nagkaganya? Diyos ko, yung tiyan mo lumalaki. Hindi po ako makainganay. May gumagapang sa loob. May kumakagat sa loob ng tiyan ko. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tiyan ni Amon nagsimulang lumaki, tumigas na parang bato. Lumuwa ang mga mata nito at mula sa bibig may lumabas na malalaking langaw, mga uod na buhay. Sumisigaw siya sa sakit. Ngunit ang bawat sigaw ay may kasamang paglabas ng itim na dugo at mga kulisap. Sumpa ito. May nuno o mambabarang na gumagawa nito sa ating anak. Walang ibang may gawa nito kung hindi ang mga nilalang sa gubat. Dali natin siya kay Kagoryo. Siya lang ang tanging manggagamot na makakatulong sa atin. Bilisan mo na, Oscar. Tulungan mo ko. Baka hindi na umabot ang anak natin sa umaga. Si Kagoryo, ang kinikilalang albularyo o manggagamot sa baryo. Hindi ito gumagamit ng mga bagay mula sa dayuhang paniniwala. Ang kanyang lakas, nagmumula sa mga ugat ng matatandang puno, mga dahon ng halaman sa gubat, mga maiwagang buto na nakuha sa sapa, at mga bulong na itinuro ng mga ninuno. Habang binabaybay ng pamilya ni Amon ang madilim na landas patungo sa kubo ni Kagoryo, hindi nila alam na sa itaas ng mga puno ng nyog, may sumusubaybay sa kanila. Si Gabro, nasa anyo ng malaking ibon. Mapulang mga mata, naglalaway habang pinapanood ang nangihinang binata. Tumakbo kayo ng mabilis. Mas masarap ang karne kapag mainit ang dugo dahil sa takot. Ayon sa plano nila Banal, kapag dinala ang biktima sa daan, doon niya ito sasalubungin upang lapain. Ngunit mabilis ang naging kilos ng pamilya. Nakarating sila sa bakuran ni Kagoryo bago pa man makatalon si Gabro mula sa puno. Kagoryo, tulungan mo kami. Si Amon pinahihirapan ng masamang kapangyarihan. Buksan mo ang pintuan. Pakiusap. Bumukas ang pinto. Lumabas si Kagoryo. Isang lalaking nasa katamtamang gulang na may bahagyang puting buhok at matitikas na bisig. Sa leeg nito, nakasabit ang isang kwintas na gawa sa mga ngipin ng buhaya at mga kakaibang buto ng hayop. Sa kamay ay hawak niya ang isang mangkok na may lamang langis na gawa sa iba't ibang uri ng halaman at ugat. Ipasok yun na. Bilisan nyo. Huwag kayo mag-aksaya ng oras. Ilagay nyo si Amon sa banig. Inhiga si Amon sa isang banig. Ang tiyan ng binata ay tila puputok na sa laki. Maririnig ang tunog ng mga bagay na gumagalaw sa loob ng katawan. Isang uri ng barang. At ang gumawa nito ay hindi ordinaryo. Hindi lang yan. Nararamdaman ko ang amoy ng mabangis na hayop. May kasama siya sa labas. Anong ibig mo sabihin, Kagoryo? Anong klase ng hayop ang nasa labas? Huwag kayo maingay. Nasa bubong natin ang halimaw. Naririnig ko ang kalmot ng mga kuko niya. Anong gagawin natin? Papatayin niya ba tayo? Huwag kayong lalabas ng tahanan kahit anong mangyari. Kumuha ng isang supot ng pinatuyong dahon ng sili, luya at kamangyan si Kagoryo. Sinilaban niya ito sa isang maliit na palayok at ang usok na nalika nagdulot ng babahong amoy na mabilis na kumalat sa buong silid at lumabas sa bintana. Tikman mo ang usok ng lupang pinagmulan mo, aswang! Sa bubong, narinig ang pag-ungol at pag-ubo ng isang mabagsik na hayop. Ang amoy ng sinunog na mga gamot ni Kagoryo
Naparalisa ang mga aswang. Narinig ng pamilya ang mabigat na bagsak ng isang katawan sa lupa sa labas ng kubo. Kasunod ng mabilis na pagtakbo ng isang hayop palayo. Umalis muna ang aswang dahil hindi niya kaya ang amoy ng ginawa kong lunas. Pero siguradong babalik yan. Ngayon, kailangan nating iligtas ang buhay ng anak niyo bago tuluyang makain ng mga kulisap ang puso niya. Kumuha si Kagoryo ng ilang peraso ng dahon ng sambong at pinatong sa tiyan ni Amon. Kumuha din ito ng may wagang langis. Ipinahid sa sariling mga palad. Nagsimulang bumulong ng mga sinaunang salita si Kagoryo. Mga salita na hindi naiintindihan ng modernong tao. Mga salita na nag-uutos sa mga elemento ng kalikasan na magpalayas ng kasamaan. Lupa, tubig, hangin at apoy. Bawiin ang buhay na ninakaw. Palayasin ang mga uod ng kadiliman. Ibalik ang lason sa nagpadala. Aray ko, Kagoryo, masakit. Parang sinusunog yung tiyan ko. Tisin mo, Amon. Lumalaban ang lason sa loob mo. Huwag na huwag kang susuko. Habang bumubulong si Kagoryo, unti-unting nanginig ang buong katawan ni Amon. Ang mga dahon ng sambong sa tiyan nagsimulang mangitim at mapuno ng butas na para bang kinakain mula sa ilalim. Biglang sumuka si Amon ng isang tumpok na mga patay na uod, ipis at maitim na likido. Kasabay ng pagkaubos ng mga kulisap sa katawan ni Amon, doon naman sa dampas sa gubat, si Banal biglang napasigaw sa sakit. Ang banga na hawak ay biglang nabasag at ang mga insekto sa loob nagsimulang kumagat sa sariling mga kamay. Masakit! May humaharang sa aking kapangyarihan. Sino ang walang yang lumalaban sa akin? Pumasok si Gabro sa dampa. Bumalik na sa anyang tao. Ngunit hingal na hingal at may bakas ng sunog sa balat. Dahil sa usok ng gamot ni Kagoryo, galit na galit ang mukha nito. Sigoryo, ang pakailamerong manggagamot sa ibaba ng burol. Siya ang umagaw ng aking pagkain at sumira ng iyong sumpa. Muntik na ako mabulag sa usok na ginawa niya. Naningkit ang mga mata ni Banal. Puno ng puot ang muka. Ang matandang yun, matagal na siyang nangingialam sa ating mga gawain. Ang akala ba niya, kaya niyang higitan ang aking mga alaga? Ano ang gagawin natin, Banal? Papatayin ba natin siya? Kung ganun, hindi na lang si Amon ang papatayin natin. Uubusin natin ang lahat ng taong humingi ng tulong sa kanya. Gagawin nating babala ang kanilang mga bangkay. At pagkatapos kapag nag-iisa na siya, isusunod natin ang albularyo upang wala nang humarang sa ating kapangyarihan. Gusto ko ang plano mo. Gusto kong marinig ang huli niyang sigaw. Mula ng gabing yun, naging mas agresibo ang dalawang nilalang ng kadiliman. Hindi na lang paisa-isang biktima ang pinupunterya. Si Banal ay nagpapadala ng mga lumilipad na kulisap sa gabi upang pumasok sa mga bintana ng mga natutulog na taga-baryo. Ang mga biktima ay nagigising na lamang na may malaking bukol sa katawan, nagsusuka ng dugo at hindi na makatayo. Sa sandaling subukan nilang dalhin ng mga kamag-anak kay Kagoryo, haharangin sila ni Gabro sa daan. Maraming buhay ang nawala sa loob ng 2 linggo. May mga natatagpo ang bangkay sa gilid ng sapa na wala ng lamang loob. Habang ang ilan naman natatagpuan sa loob ng sariling mga tahanan. Tila natuyo ang buong katawan ng dahil sa barang. Ang baryong ito naging isang bayan ng mga multo. Walang sino mang nangahas na lumabas kapag sumapit na ang ika-6 na gabi. Ang tunog ng mga pakpak ng kulisap at ang mahabang alulong ng aso naging hudyat ng kamatayan.
Isang araw, isang pamilya na naman ang dumating sa kubo ni Goryo. Dala nila si Efren, isang binatang mangingisda. Ang balat ni Efren ay unti-unting natuklap. Lumalabas ang mga maliliit na uod sa ilalim ng balat. Goryo, maawa ka sa amin. Tulungan mo ang aking anak. Si Efren na lang ang natitira kong anak. Pinatay na ng aswang ang aking asawa nung nakaraang linggo habang papunta kami sa'yo. Huwag kang mag-alala, Manang Elena. Gagawin ko ang lahat. Manong Goryo, parang kinakain yung mukha ko eh. Tulungan niyo po ako. Huminga ka ng malalim, Efren. Huwag kang matakot. Hinding-hindi ka mamamatay. Manang Elena, tulungan mo kong ihanda ang apoy sa labas. Kailangan itong matapos ngayon. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Ginamit ni Goryo ang buong lakas upang sipsipin ang sumpa mula sa katawan ni Efren. Gumamit ito ng isang maiwagang bato, kulay abo, nakuha sa bulkan. Ipinatong niya ito sa noo ni Efren. Ang bato ay unti-unting uminit hanggang sa magbago ang kulay, naging kulay pula. Habang hinihigop nito ang masamang enerhiya ng barang, naging matatag ang kalagayan ng binata. Kinausap ni Goryo ang mga kalalakian sa baryo, kabilang na si Amon, na ngayon ay magaling na nagnanais magiganti. Ang mambabarang at ang aswang ay nagtutulungan upang ubusin tayo. Hindi sila ordinaryong kalaban na kayang takutin lang. Si Banal ang nagbibigay ng sakit at si Goryo ang pumapatay sa mga tumatakas. Kung gusto nating manalo, kailangan nating sirain ang ugnayan nilang dalawa. Paano natin gagawin yan, Goryo? Mabilis si Gabro at hindi natin siya makikita ng malinaw sa kadiliman. Si Banal, nagtatago sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Paano natin sila lalabanan ng sabay? Huwag kayong matakot sa bilis o sa sining ng dalawa. Inilabas si Goryo ang isang malaking banga na may lamang maiwagang langis. Mga pinatuyong buto ng hayop at pulbos mula sa mga sinunog na ugat ng nakakalasong laman. Ito ang gagamitin natin upang pantayan ang kanilang lakas. Teka, anong uri ng langis yan, Goryo? Mula ito sa mga matatandang puno. Papahira natin ang inyong mga itak ng langis na ito. Ang sino mang masugatan ng itak na may langis, hindi na maghihilom ang sugat. Lalong-lalo na sa mga aswang o mambabarang. At si Banal, kailangan natin siyang piliting lumabas sa pinagtataguan gamit ang sarili niyang sumpa. Handa ba kayong sumama sa akin? Handa kami, Goryo, para sa mga pamilyang pinatay nila. Magaling. Hawakan niyo mga sulo. Naglakad ang grupo patungo sa kagubatan sa kalagitnaan ng gabi. Hawak ni Goryo ang isang sulo na may kakaibang apoy. Isang apoy na nagbibigay ng berdeng liwanag dahil sa mga dahon na nakabalot dito. Ang liwanag na ito ang magpapakita sa kanila kung saan naroon ang mga kulisap ng mambabarang. Ang berdeng liwanag mula sa sulo ni Goryo nagpapakita ng mga libo-libong itim na langaw na nakalutang sa hangin, tila nag-aantay ng utos. Biglang narinig ang isang malakas at nakakatulig na tawa mula sa itaas ng isang malaking puno ng balete. Naparito kayo upang mamatay ng maaga. Ang lamig ng mga mukha niyo. Mas mabuti yan. Hindi na ako mapapagod sa paghahanap sa inyo. Goryo, sa wakas, dinala mo ang sarili sa aking hapagkainan. At ikaw naman, Gabro, ngayong gabi magwawakas ang kasamaan mo. Ang lupang ito ay hindi para sa mga katulad mong kumakain ng kapwa at sumisira sa kapayapaan. Bumaba ka rito. Harapin mo ang galit ng mga taong pinatay mo. Huwag kang magmamalaki, mangmang na albularyo. Akala mo ba
kaya mo kaming takutin sa mga ganyang kagamitan. Ang kapangyarihan ng aking mga alaga, mas matanda pa sa ugat at mga dahon mo. Tignan natin kung anong puwersa ang mas matimbang. Ikaw, Banal, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Pinahirapan mo ko at pinatay ang mga kapitbahay ko. Ikaw pala, Amon. Buhay ka pa pala. Nagpapasalamat ka ba sa albularyong yan? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang mga insekto sa tiyan mo. At sa pagkakataong ito, mas marami sila. Sa isang iglap, binuksan ni Banal ang dalang banga. Isang dambuhalang kawan ng mga itim na insekto. Malalaking putakte ang lumabas mula dito. Itaas sa mga sulo. Huwag kayong hiwalay. Panatiliin ang liwanag. Itinaas ng mga kalalakihan ng sulo. At nang tumama ang mga kulisap sa berdeng apoy, marami sa mga ito ang nasunog, nalaglag sa lupa na parang uling. Ngunit sa sobrang dami ng insekto, ang ilan sa mga lalaki nagsimulang makagat sa leeg at braso. Aray ko, Kagoryo. Tulungan mo ako. Ang mga nakagat, napaluhod, nagsimulang mamaga ang balat sa bilis ng lason. Huwag kang bibitiw lito! Lumabang ka! Habang abala ang mga lalaki sa paglaban sa mga kulisap, sinugod ni Gabro si Kagoryo mula sa itaas ng puno. Sa sobrang bilis nito, naitulak niya ang manggagamot sa lupa. Ang matulis na kuko ni Gabro, muntik nang bumaon sa leeg ng manggagamot. Ngunit mabilis na inarangan nito ni Kagoryo gamit ang hawak na kahoy na may nakataling mahiwagang mutya. Humihina ka na, Goryo. Wala ka na sa kasagsagan ng iyong lakas. Ang dugo mo magbibigay sa akin ng higit pang kapangyarihan upang ubusin ang buong bayan. Ginamit ni Kagoryo ang natitirang lakas upang tadyakan ng aswang. Tinusok niya ito gamit ang tungkod. Napatras ang nilalang at nawala ng balanse. Nang mga oras na yun, nakita ni Amon ang pagkakataon. Sumugod siya mula sa likuran ni Gabro. Hawak ang itak na pinahira ng maywagang langis. Buong lakas, itinaga sa balikat ng aswang. Para sa aking pamilya at para sa bawat inosenteng taga-baryo na pinahirapan at pinatay nyo. Isang malakas na angil ang pinakawalan ni Gabro. Ang taga sa balikat nito, hindi lamang nagdulot ng malalim na sugat. Ang balat sa paligid, nagsimulang mangitim, unti-unting nasusunog na parang papel. Ang maywagang langis, humarang sa kakayahan ng aswang na maghilom kagad. Tulungan mo ko, Banal! Nasusunog ng langis ang katawan ko! Si Banal, nakikitang nangihina ang kasama. Nagalit ng husto. Nagsimula itong gumawa ng isang mas mapanganib na ritual. Sinugatan ng sarili, hinayaang pumatak ang dugo sa banga upang bigyan ng higit na lakas ang mga alagang insekto. Ubusin niyo sila. Walang ititirang buhay. Punitin niyo ang lamang loob. Ang mga natitirang insekto ay naging mas agresibo, mas mabilis dahil sa dugo ni Banal. Ang mga kalalakihan ay unti-unti nang napapatras dahil sa sakit na makagat. Kahit si Amon, nagsimula ng mahilo dahil sa usok ng mga kulisap na nakapaligid sa kanya. Kagoryo, hindi na namin kaya. Masyado silang madami. Hindi na mapapatigil si Banal. Mamamatay silang lahat sa loob ng gubat. Tumayo siya kahit masakit ang pangangatawan mula sa pagkahulog at pakikipaglaban kay Gabro. Kinuha niya ang apog na may halong iba't ibang uri ng tangkay. Inihagis sa berdeng apoy na nasa lupa. Tikman nyo ang lunas ng kalikasan! Umalingaw-ngaw ang tinig ni Kagoryo sa buong kagubatan.
na para bang maging ang mga puno, hangin, nakiisa sa panawagan nito. Isang malaking pagsabog ng makapal at kulay asul na usok ang nalikha mula sa sulo. Ang usok na ito ay hindi lamang mabaho, may dalang kapangyarihan ng kalikasan na direktang umaatake sa kapangyarihan ng mambabarang at sa mga kampon. Nang malanghap ng mga insekto ang asul na usok, bigla silang nawala ng direksyon sa hangin. Nagsimulang magkagulo. Sa halip na atakihin si Goryo at ang mga kalalakihan, ang mga insekto bumalik patungo sa pinanggalingan kay Banal. Anong ginagawa nyo? Ako ang Panginoon! Bumalik kayo sa kanila! Ngunit ang mga insekto ay nababaliw dahil sa usok ni Goryo. Hindi sila nakinig. Nagsimula silang kumagat at pumasok sa bibig, ilong at tenga ng mambabarang. Ang sariling sumpa bumalik sa kanya. Sabay-sabay na pumasok ang mga insekto sa bawat butas ng kanyang katawan. Walang nagawa ang makapangyarihang mambabarang kundi mamatay sa sarili niyang alaga. Habang si Gabro nagtangkang tumakas patungo sa kadiliman ng gubat. Mga hangal, hindi nyo ako mapapatay. Gabro, walang aswang na makakatakas ngayong gabi. Buong puwersang inihagis ni Gagoryo ang hawak na sibat. Tumama ito sa binti ng aswang. Natumba, nawala ng balanse, humandusay sa lupa. Ngayon na, Amon, tapusin mo na ang halimaw na yan. Buong puwersang bumuelo si Amon. Itinarak ang hawak na sandata sa dibdib ng aswang. Isang napakalakas na angil ang pumalahaw sa buong lugar bago tuluyang namatay ang aswang. Unti-unti, naging abo ang buong katawan at tuluyang nilipad ng hangin. Kasabay ng lahat ng ito, unti-unting lumabas ang liwanag ng araw. Ang mabigat, malamig, nakakatakot na hangin na bumabalot sa lugar sa loob ng ilang panahon. Sa wakas ay napalitan ng sariwang simoy ng umaga at ng tunog ng mga ibon. Salamat, Kagoryo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang walang natira sa aking pamilya. Hindi lang sa akin ang pagpapasalamat, Amon. Magpasalamat kayo sa sarili nyong lakas. Dahil sa tulong nyo, nagawa nating matalo ang kadiliman. Magmula noon, si Kagoryo ay patuloy na naging tanod ng kalusugan at kaligtasan ng mga tagalugar. At ang panahon na ito, hindi kailanman nalimutan ng taga-baryo, hindi bilang takot, kundi bilang paalala. Kung may kadiliman na nambibiktima, ito ay magagapi sa pamamagitan ng pagkakaisa.